Sina alias Obet at Toti, labas-pasok na raw sa presinto dahil sa iba't ibang mga kaso. Doon nila nakilala ang nagpasok sa kanila sa ganitong kalakaran, kapalit ng proteksyon at pera. Yung una mong trabaho, anong nangyari? Yun naman po. Kaya po ako nun nasiyahan kasi yung first time ko po, naging madali lang po sa akin. Hindi po tumagal ng 3 araw yung pagbabantay ko po nun. 2 araw lang po, tas kumbaga, pinutukan ko po agad. Bakit kayo pa sa dinami-dami ng pwedeng kunin ng mga birador? Iba na po talaga kasi ngayon. Kasi po pag bata talaga, hindi mo po mapagkakamalan. Anong nararamdaman niyo kapag meron kayong ganong klaseng trabaho? Sa totoo lang po, konsensya po yun. At saka 3 araw po sa akin sunod-sunod na napanaginipan ko po yung unang ginawa. Kinakain naman po itong pagtagal-tagal na. Kasi mga adik naman yung inaano namin, yung mga salot lang sa lipunan, mga adik lang. Itong baril na ito, pinapahiram lang sa inyo to. Pag may trabaho. Ano lang to, no? Parang paltik. Paltik na revolver. 38 ang bala. Saan kayo natuto gumamit ng baril? Sa, Ano lang din, sa kanya lang din. lakas-lakas na loob na lang. Sa esper ganun. Hanggang sa nasanay na kaming dalhin. Ito bang baril na to, nagamit nyo na to sa trabaho? Ako makailang ulit na rin po ako sa Ratom na ginamit ko yun. May kasaysayan itong baril na to. Pag may dala kayong baril, ano pakiramdam? Di ba? Kumbaga, parang hari po ng daan. Walang kain tumibag sa'yo. Mas malakas, mas masarap sa pakiramdam, mas malakas, nakakalakas ng loob. Mahirap lang po pag gumawa ka niyan, nakakademonyo po talaga. Ano kaya ang nagtulak kina Obet at Toti na pasukin ng ganitong buhay? Isang palatandaan, pareho raw silang nakaranas ng pang-aabuso noong mas bata pa sila. Sa pamilya nyo ba, nakaranas na ba kayo na nasasaktan kayo? Malaki po talaga akong bugbog sa tatay. Sa pamilya, ganun. Eh, syempre po, sa tropa, di ko naman po nararanasan yun. Kaya naging batang kakali na rin po talaga ako. Doon ko po natutunan lahat ng mga kalokohan. Pakiramdam nyo ba, bata pa rin kayo? Kung sa edad po, bata po talaga, pero kung sa realidad, hindi na. Hindi na po talaga. Naaga po nawala yung karapatan kong maging bata. Kumbaga, parang no choice po ako. Kailangan po maging ganito. Yun nakakaingit po dun. Ito, ang Maynila sa gabi. Sa pag-uwi ng marami sa kanilang mga bahay, ang mga kalsada tumatahimik. Sa kaling ito sa Tondo, may isang bahay na 9 na taon nang nagtitiis sa dilim. Kanya-kanyang diskarte sila Lola Nena at ang kanyang mga anak at apo para makatulog. Isang simpleng problema na magiging mitya pala ng karahasan.
Nang dahil umano sa alitan sa utang, itinumbang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang suspect, menor de edad. Bagaman minor ang nasa likod ng Isang nakapangingilabot na pamamaslang ang nakuna ng CCTV. may lumabas sa eskinita at sunod-sunod na binaril ang lalaking nakaputi. Ang 17 anyos na suspect, apo ni Lola Nena. Mapaluhod ang biktima hanggang sa tuluyang bumagsak. Agad siyang nahuli ng mga pulis. Paanong humantong sa ganito ang buhay ng isang bata? Gusto kong malaman ng kwento sa likod ng headline. Binaybay namin ng mga kalsada ng Metro Manila at nakilala ang mga kabataang laman ng gabi. May mga nasasangkot sa gulo at may ilang ding nalulugmok sa krimen. Anong pakiramdam pag meron kayong dalang baril? Para ka pong hari ng daan kapag may hawak ka po niyan. Pero may mga nagsisikap din na magbagong buhay. Ano ba ang dapat gawin kung napapariwara ang isang bata? At paano silang mabibigyan ng pagkakataong ituwid ang kanilang landas? Iaangat ko ang bandera dito sa aking tinubuan. Minsan nadadapa pero tuloy pa rin sa duelo. Dahil dito ko nasanay makikapwa sa mga diablo. Inabutan namin sa presinto si alias Marcelo. Ang batang sospek sa pagpatay sa isang lalaki sa Maynila. Ang kanyang balisang lola nagpunta sa police station para samahan ng apo. Tama kayo na, samahan niyo siya na. Salamat. Dahil po kasama. Okay na, thank you. Dahil wala pa sa hustong gulang, hindi sa City Jail dadalhin si Marcelo. Dito muna siya sa Manila Youth Reception Center o MYRC. Batang nagkaroon ng problema sa batas ang tawag sa mga menor de edad na nasangkot sa krimen. Sa Ingles, Child in Conflict with the Law o CICL. Habang gumugulong ang kanilang kaso, inilalagay sila sa pangangalaga ng social workers at hindi isinasama sa nakatatandang mga preso. Consider pa rin talaga siyang bata na hindi pa ganun kalinaw mag-isip. Nakagulat, sir, na kayang gawin ng ganong edad na makapatay ng tao. Si Marcelo tahimik lang at mukhang kalmado. Kamusta ka? Okay lang, sir. Pakitanggal yung face mask. Labas-pasok na raw ng MYRC si Marcelo dahil sa iba't ibang suliranin sa batas. Check ko na sa SFO. Pero ito na ang pinakamabigat na kasong kanyang kinaharap. Murder. Naisip ko na kung anong mangyayari sa'yo. Saka nasabi ko na rin po sa authority na totoo naman po yung ginawa ko.
Ay, galing sa Eskinita. Pinutokan agad siya. Grabe. Alitan daw sa utang ang dahilan kung bakit binaril ni Marcelo ang isang kapitbahay. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima. Nakilala ko sa burol ang kapatid ng namatay. Naulila ni Rolando Francisco ang kanyang asawa at 3 anak. Ay, itong tama ng bala, no? Pinabutan mo pa ba siyang Di na po. buhay? Hindi na. Kinakausap ko siya sa tricycle, kuya. Sagutin mo lang ako, tol. Sagutin mo lang ako kung okay ka pa. Sagutin mo lang ako, isang ungol lang. Hindi na talaga Hindi siya. na po ako binigyan na ungol. Ang traumatic no, na nakita mo pala yung Sobra nangyari. po. Ang hirap po pag pumipigit ka. Pumipigit ako, nakikita ang kapatid ko nung binabaril. Kilala niyo ba yung bumaril sa kanya? Hindi ko po siya kilala. Nakita mo yung mukha talaga On niya? the spot po, sir. Kitang-kita ko po siya at nakasalubong ko at nagkatitigan pa po kami. Kaya hindi ko po makakalimutan ang mukha niya. Kailan niyo na laman na minor de edad pala yung nakabaril sa That time kapatid po, mo sinabi po nila. nung nahuli ng pulis? Opo. Anong dumaan sa isip mo nung nalaman mo na minor pa siya? Justisya po. Kinagabihan, sinubukan kong mag-ikot-ikot sa lugar para makita ang mundong ginagalawan ng mga kabataang gaya ni Marcelo. Sa ilang bahagi ng Maynila, pagkagat ng dilim, laman na sila ng kalsada. Pasado 2:00 na ng madaling araw, andito tayo sa malapit sa Abad Santos kasi sabi ng mga tao dito, madalas daw yung mga batang tumatambay dito nagkikita-kita. At kapag yung mga batang yan ay galing sa iba-ibang mga grupo, minsan nagkakaroon ng gulo. Lalarin kita! Habang nahihimbing ang karamihan sa Maynila, may rambulan ng kabataan sa kalsada. Babanihan pa. Ayun na kuya, meron ka po yun. Tulad yung puro. Patakbo nila. Alam, may kitakbo na rin ako. Walang nasaktan sa away na ito. Pero ang mga rumble, madalas humahantong sa seryosong sakitan. Tulad yung puro. Gawa na paso yung show. At minsan pa nga, Tulad yung puro. kamatayan. Pag ganitong oras, talagang gala kayo. Opo, active po kami lahat pag ganitong oras. Nakilala ko si Kenji, ang tumatayong leader ng isang grupo ng kabataan sa Tondo. Sa edad na 19, isa na siya sa pinakamatanda sa kanilang tropa. Hindi raw madali para sa kanya ang mag-ikot-ikot tuwing gabi
dahil iniiwasan niya ang mga itinuturing niyang kaaway. So dito, ano rin to? Boundary din to? Apo. Kanya-kanya sila ng teritoryo rito. Ano yung talagang hindi mo pwede puntahan, yung alam mo na sila? Pinakaloob po talaga ng Gison tsaka dyan sa may Planas. Hindi ko na po pwede puntahan yun. Pag ganitong nasa labas ka, lagi may dalang ano? Apo, lagi na po nasa ano ko. Talagang kumbaga nakabuka na po, naka-ready na po. Hanggang saan ang teritoryo niya dito? Nagpunta naman kami ni Kenji sa kabilang hangganang sakop pa rin ng kanilang teritoryo. Kalsada? Ay, yung kalsada niya nandun. Apo. Dito, di ka na umabot dito ng lakad. Apo. Kasi Bakit? po, may mga kaway po ko rin, banda rin po sa may Tayabas. Meron po may mga galit po sa akin dun, kaya di po ako nakapunta rin. Ano mangyayari? Halimbawa, maglakad ka ganyan. Siguro po, masaksak po, siguro kaya mapalo, ganun. Ganun? Opo. Paalis na kami nang biglang Makita naman yung pabayaan mo sila, paalis na kami. Tara na! Ganun lang sa natikpigan mo ako. Ha? Natikpigan mo. Hanggang? Sino yung kanina? Sino yun? Makakaway ko po yun. Na ano ka agad? Opo, ganun po kabilis. Natiktikan po agad niya ako. Ano yun? Parang ano? Parang... May Tagalog po sila, may lukat po sila kumbaga. Ah, Para pag kunwari nakita po kami, ganun. May magsasabi agad sa kanila. seryoso talaga yung teritoryo dito, no? Opo, sabi ko siguro talaga. Parang bilis to, no? Bilis lang. Sige. Tayo dito, baka Bakit ba nagkakaroon ng away? Ano ba yung nagiging punot dulo nun? Sa ano po, siguro po nagkakaroon po ng away dahil po sa inggitan mga grupo po eh. Ano yun? Angasan lang? Ganun? Opo, mga nag-aangasan po, ganun. Tapos pag naangasan sa'yo, syempre dumayo ka sa lugar nila, babanatan ka po. Tapos babawi ka po, syempre. Doon na po nagsisimula yung gulo, lumalaki po. hindi na raw mabilang ni Kenji ang mga rambol na kanyang kinasangkutan. Ipinakita niya rin sa akin ang armas ng tropa. Pwede raw nilang bitbitin. Oras na mapaaway. Baseball bat po to. Okay. Pamalo po. Tapos ito po parang itak lang po to. Ano yan? Pinagawa niyo lang? Opo. Pasadya po to. Itong bakal na to. Parang pinugis si espada po, ganun. Mga dinadala po pang riot pati po ito, samurai. Dinadala po pang riot. Ito pong maliliit, dinadala po namin kapag ano. Pag-aalis po kami, kung dadayo po kami ibang lugar para po pang self-defense po, ganun. Mga 29 po, tapos mga ito. Tapos itong magic stick po, mahaba po yan. Pwede pong pamalo. Pamalo. Bakal po talaga yan. Ano ang paborito mong dala dito? Samurai po. Ito po lagi yung dinadala pag may riot po eh. Samurai po. Bakit yan ang... Mahaba po kasi, tapos mahaba po yung kamay ko. Parang malaking advantage ko po eh. Pagpaluan po, ganun. Paghatawan, tapos sakbang pa ako. Ganun. Kaya ito po paborito ko. Naabot mo sila? Aabutin po talaga sila rito pag ano eh. Kilala ka ba dito na ikaw yung batang may samurai? Hindi po. Tawag lang po sa akin dito ng iba, boy saksak eh. Bakit boy saksak? Kasi po nakasaksak po ako eh. Sa Solis. Nabalita po yun. Sa Pulsa CCTV, ang habulan dalawang grupo ng kabataan sa Tondo, Maynila na nauwi sa pananaksak. Naabutan ng isang lalaking 12 anyos na sinaksak sa likod. Ano nangyari dun sa sinaksak mo? Okay naman po. Awa ng Diyos, okay naman po. Bakit mo sinaksak? Rumesback po kami ganun. Tapos siya po yung naabutan ko. Kasi pag gano'n po, away po. Basta magkaagrupo po, kahit sino na po yun, basta makabawi lang po eh. Ano nangyari? Hindi ka ba inaresto nun? Nagano po kami, naipag-areglo po. Nagmakawa po ako sa magulang, tapos naipag-areglo po kami. Kami na lang magpasagot sa ospital, ganun po. Pumayag naman po. Sa ganitong laro, ang mga handang manakit, handa rin dapat masaktan. Puro bato lang po tumatama sa ulo ko, malalaking bato eh. Tigas din ang ulo mo. Pumuputok po, sir. Di ba natatakot na masaksak ka rin? Baka pag 50-50 ka,
Natatakot po siyempre, pero kung sakali po mangyayari, wala po ganito. Ganito na po talaga pinili ko landas. Hindi ko na po sila masisisi kung sasaksain po nila. Ganito po. Pero higit sa mga away lansangan, ang ibang bata nalulugmok sa mas nakakikilabot na mundo. May dalawang bata na pumayag makipagkita sa atin dito sa isang secure na location. At sabi nila sila raw ay mga birador o yung hired killers. Mahirap paniwalaan na sa murang edad pwedeng mangyari ito. Boys, basta. Nakipagkita ako sa dalawang batang birador sa isang tago at ligtas na lugar. Sina alias Obet at Toti, labas-pasok na raw sa presinto dahil sa iba't ibang mga kaso. Doon nila nakilala ang nagpasok sa kanila sa ganitong kalakaran, kapalit ng proteksyon at pera. Yung una mong trabaho, anong nangyari? Yun naman po. Kaya po ako nun nasiyahan kasi yung first time ko po, naging madali lang po sa akin. Hindi po tumagal ng 3 araw yung pagbabantay ko po nun. 2 araw lang po, tas kumbaga, pinutungan ko po agad. Bakit kayo pa sa dinami-dami ng pwedeng kunin ng mga birador? Iba na po talaga kasi ngayon. Kasi po pag bata talaga, hindi mo po mapagkakamalan. Anong nararamdaman niyo kapag meron kayong ganong klaseng trabaho? Sa totoo lang po, konsensya po yun. At saka 3 araw po sa akin sunod-sunod na napanaginipan ko po yung unang ginawa. So, kinakain naman po itong pagtagal-tagal na. Kasi mga adik naman yung inaano namin, yung mga salot lang sa lipunan, mga adik lang. Itong baril na ito, pinapahiram lang sa inyo to. Pag may trabaho. Ano lang to, no? Parang paltik. Paltik na revolver. 38 ang bala. Saan kayo natuto gumamit ng baril? Sa Ano lang din, sa kanya lang din po. lakas-lakas ng loob na lang. Sa espero lang. Hanggang sa nasanay na kaming dalhin. Ito bang baril na to, nagamit nyo na to sa trabaho? Ako makailang ulit na rin po ako sa Ratom na ginamit ko yun. May kasaysayan itong baril na to. Pag may dala kayong baril, ano pakiramdam? Di ba? Kumbaga, parang hari po ng daan. Walang kayang tumibag sa'yo. Mas malakas, mas masarap sa pakiramdam, mas malakas, nakakalakas ng loob. Mahirap lang po pag umawa niyan, nakakademonyo po talaga. Ano kaya ang nagtulak kina Obet at Toti na pasukin ng ganitong buhay? Isang palatandaan, pareho raw silang nakaranas ng pang-aabuso noong mas bata pa sila. Sa pamilya nyo ba, nakaranas na ba kayo na nasasaktan kayo? Malaki po talaga akong bugbog sa tatay. Sa pamilya, ganun. Eh, syempre po, sa tropa, di ko naman po nararanasan yun. Kaya naging batang kalin na po talaga ako. Doon ko po natutunan lahat ng mga kalokohan. Pakiramdam nyo ba bata pa rin kayo? Kung sa edad po, bata po talaga, pero kung sa realidad, hindi na. Hindi na po talaga. Naaga po nawala yung karapatan kong maging bata. Kumbaga, parang no choice po ako. Kailangan po maging ganito. Yun nakakaingit po doon. Ilang linggo na si Marcelo sa MYRC. Binisita ni Lola Nena ang kanyang apo.
Kamusta ka na rin po? Ano? Hindi po, ayos ba ang ano mo? Oo. Kasal lang, okay. Alam mo, hindi ka pababayaan. Ganun lang. Hindi ako makatulog. Ano? Kaya lang iniisip ko magkapatid, hindi ko alam. Hindi ko alam. Akong katulong mag-ano kundi si Papa mo. Bago umalis si Lola Nena, isang liham ang inabot sa kanya ni Marcelo. Sa kanilang bahay, nagpatulong si Lola Nena sa kanyang anak na basahin ang sulat ni Marcelo. Baka pwede niyo naman akong pabutan ng mga damit. Baka mabiyahe na ako kasi may hearing ako sa July 25. Okay lang ako. Para sa akin, di naman yung mga ginagawa ko. Ang tinutukoy ni Marcelo sa Tanay Rizal, ang National Training Center for Boys, isang malaking rehabilitation center para sa mga CICL na maaaring pagdalhan sa kanya kung iuutos ng korte. Kayo po, handa na po na... Hindi po. Malayo po. Mahirap. Tulad yan dito nga, medyo ano kami sa pamasahe doon pa kayo. Importante po ba na lagi niyo mabisita? Opo. Kung maaari lang po, doon na lang ako matulog sa ano. Gusto ko po kasama ko apo. Ganun na lamang kalapit si Lola Nena sa kanyang panganay na apo. Siya kasi ang nag-alaga kay Marcelo mula pagkabata. Mula nang mamatay ang ama nito at iwanan sila ng kanilang nanay. Sa paglaki raw ni Marcelo, unti-unti siyang nasangkot sa gulo. Ang isang sinisisi ni Lola Nena, ang kawalan ng kuryente sa kanilang bahay. Naputulan daw sila ng kuryente noon at hindi na nakapagpakabit uli dahil sa liit ng kanilang kinikita. Mula po nung nawalaan kami ng ilaw kasi sa labas na po kami natutulog. Kahit po ako sa labas na po ako natutulog dahil sa sobrang init, malamok sa loob. Isang simpleng bagay na lalo pang nagpalala ng krisis sa kanilang pamilya. Yun sinasama po siya, hindi ko po akalain nga nasasangkot po siya sa mga gawain ng hindi tama. Ano po yung una niyang kaso? Ayong pong nanguha raw siya ng cellphone, Ilang beses po siyang nahuli sa pagnanakaw? siguro po 3. Nung sa pagnanakaw niya po, hindi ko tanggap. Dahil sabi ko sa kanya, hindi naman ganun ang lolo mo. Hindi rin ako ganyan, pinapakain ko kayo ng maayos. Sabi ko nga sa kanya, kung hindi ka talaga magbago, ang aabutin mo, sementeryo mo. Kaya parang awa mo lang. Sabi mo, uwi ka, di ba? Di ba nag-usap tayo? Uwi ka! Bakit ganyan ka umuwi, no? Nag-chat-chat ka sa akin. Para sa pamilya ng napatay ni Marcelo, hustisya ang sigaw ng pamilya ngayon at hindi raw nila matanggap ang proteksyong ibinibigay kay Marcelo bilang CICL. Porket bata sila, gagawin nila yung gusto nilang gawin. Kasi feeling po nila hindi sila makukulong. Desidido kayo na ipakulong yung bata? Opo. Desididong-desidido po. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act na ipinasa noong 2006, hindi itinuturing na kriminal
ang mga CICL. Imbis na patawan ng mabigat na parusa, mas nakatutok sa rehabilitation nila. Ang Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang ahensya ng gobyernong nangunguna rito. Pag bata, ibang-iba siya sa adult. We have scientific evidence na hindi talaga nila kayang gumawa ng mature na decision tulad sa isang adult. Sa ibang bansa, ang tingin nila dito ay parang temporary disability kasi hindi pa talaga develop ang brain nila. Hindi inilalagay ang mga CICL sa mga regular na bilangguan o piitan. Sa halip, pinadala sila sa mga temporary youth center gaya ng MYRC o sa malalaking rehab center gaya ng Bahay Pag-asa. Ang nakita natin dati, nung nilalagay sila sa kulungan, hindi sila nagbabago. Pero paglabas nila, mas lalo silang naging masama. So it's a historical experience na documented pa siya hanggang ngayon. Kung mapapatunayang nagkasala ang mga CICL na edad 15 hanggang 17, ipinagpapaliban ng kanilang sintensya hanggang makaabot sila sa hustong gulang. Pero pwede rin silang makatanggap ng tinatawag na diversion o rehabilitation program. At kung matagumpay nilang matatapos ito, isinasantabi na ang asunto laban sa kanila. In 2 minutes, I will destroy him. Noong 2018, sa ilang mga talumpati, pinintasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Juvenile Justice Welfare Act. Isa sa pinuna ni Duterte ang kasalukuyang Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR na 15 years old. Ibig sabihin, ang mga edad 15 pababa hindi masasampahan ng kasong kriminal. The entire Philippines for the last 2 decades, nagkalat kasi alam ninyo, pagka minor, he goes out. Pag sinabi niya, I am just 14 years old, he goes out. Walang seremonya. Paglilinaw naman ng JJWC, may pananagutan pa rin sa batas ang mga batang nasa edad 14 pababa, lalo na kung gumawa ng karumal-dumal na krimen. Pwede silang kasuhan. May iba, pag hindi sila rehabilitated, pwede talaga silang mag-serve ng sentence nila pag nakapatong na sila ng edad na 18 or up to 21 years old. Gayunpaman, matapos ang mga pahayag ng dating Pangulo, naghain ng iba't ibang panukala ang kanyang mga kaalyado para amyendahan ang batas. The Chair declares House Bill 8588 passed on third reading. Lumusot na nga sa Kongreso noong 2019 ang panukalang ibaba sa 12 anyos ang minimum age of criminal responsibility. Pero hindi ito tuluyang naisabatas. Pero bago pa man magkaproblema sa batas, ang ibang mga bata itinuturing na child at risk o CAR. Sa Filipino, batang nanganganib magkasala. Sila ang mga kabataang nasa peligro at maaaring magdulot ng peligro sa iba dahil sa mundong kanilang ginagalawan. Tulad na lang kung sila ay inaabuso, pinagsasamantalahan, pinababayaan, o lumalaki sa isang lugar na marahas o magulo. Ang mga CAR pwedeng maging CICL kung hindi matutulungan o magagabayan. Madalas, problema sa pamilya ang isa sa mga ugat kung bakit napapariwara ang ibang kabataan. Si Kenji, lumaki nang walang mga magulang. Bata pa po ako, iniwan na po ako ng tatay ko eh. Tatay ko po kasi may lahi pong hapon. Iniwan po yung nanay ko. Tapos bali nag-ibang bansa po yung nanay ko. Yung nanay mo nagtrabaho ba sa ibang bansa? Opo. Saan siya nagtrabaho? Sa Abu Dhabi po, sa Dubai. Asan na siya ngayon? Nandun pa rin po. Gano'n kadalas siya umuwi? Minsan lang po siya umuwi. Pag umuwi po siya dito, mga ano lang po eh. Mga bakasyon niya po ng 3 buwan, 1 buwan, gano'n lang po. Na-meet mo pa ba yung papa mo? Hindi na po. Kailan siya umalis? Bata pa po ako eh. Huling picture ko po sa akin, siguro mga 2 years old pa lang po ako, 1. Oo. Nakita ko lang po sa picture. Bakit ba ang mga kabataan napapabarkada, tingin mo? Tingin ko po yung iba po, may mga problema po, tapos di po napapansin ng magulang, ganun po. Kaya po, lumalabas na lang po para iwasan malungkot po, ganun. Ganun ba yung nangyari sa'yo? Opo, ganun po nangyari sa akin. Di po ako masyado napansin. Gusto raw ni Kenji bumalik sa paaralan para maabot ang pangarap
na maging nurse. Pero pilitin mang magbago, hirap daw siyang makawala sa ganitong buhay. Sabi ko magbabago na ako. Pero hindi ko pa rin po magawa eh. Lagi akong nalalapit sa away po eh. Hindi ko po maiwasan. Habang nasa gitna nga kami ng kwentuhan, Kanina lang nag-uusap lang kami ni Kenji dito. Nandito yung tropa niya. Tapos nagkaroon na agad ng girian, parang nagkahamunan na agad. Parang gigil na gigil yung mga bata dito. mabuti na lang sa pagkakataong ito, mas nanaig ang malalamig na ulo. Ayan, pabalik na sila. Buti hanggang ganun lang. Pero nanatiling tensyonado ang sitwasyon hanggang niloko kaming lahat ng bunsong miyembro ng tropa. Madaling malimutan ng mga bata ang kasama ko noon. Pero ito ang naging paalala. Samantala, si Marcelo magdiriwang na ng kanyang ika-18 kaarawan. Hindi na siya bata. Si Lola Nena, bibisita uli sa kanyang apo. Bago pumunta sa MYRC, dumaan pa siya ng bake shop para bumili ng simpleng birthday cake. Ito po. Salamat. Ito po. Bayad to. Happy birthday, happy birthday. Salamat lah. Happy birthday. Salamat lah. Ngayon ko lang nakitang ngumiti si Marcelo. Sa ating umiiral na kultura at batas, nasa hustong gulang na ang sinumang tutungtong sa edad na 18. Pero dahil nangyari ang krimen, isang buwan bago mag-birthday si Marcelo, CICL pa rin ang turing sa kanya. Tulad ng ibang batang aking nakilala, si Marcelo, produkto rin ng mahirap at marahas na mundong kinalakihan. Pinagbabaril at napatay ang kanyang ama noong siya'y 11 taong gulang pa lamang. Nawasak ang kanilang pamilya. Naalala mo ba yung araw na yan? Oo. Nakita mo ba yung nangyari? Oo. Parang ganyan lang po. Ayan po yung tatay ko, tapos ito ako. Nakatayo po kami. Yung paglabas po namin ng highway, pinagbabaril po yung tatay ko. Ano yung naging epekto sa iyo nung nakita mong binaril yung papa mo? Iyak lang po ako nang iyak nun. Asa na yung mama mo? Nag-asawa po agad nung namatay yung tatay ko. Ilang beses nang lumabag sa batas si Marcelo. Nahuli na siya noon dahil sa sugal, pagnanakaw, at frustrated homicide. Ano naman ang nangyari doon? Sinakta ko po yun nung piyesta po yata ng Don Bosco yun. Sa malapit sa amin. Lasing po, pinagtrapan ako. Pinalo po ako ng bote, nakatambay po kami ng tita ko nun. Pero kahit malagim ang mga karanasan, hindi lusot sa pananagutan si Marcelo.
Handa na kaya siyang baguhin ang kanyang buhay? po. Pasok tayo dito. Talan po kami. Para masigurong natututukan ng mga CICL at Child at Risk, regular silang binibisita ng Barangay Council for the Protection of Children o BCPC. Madalas, sumasama rin sa pag-iikot ang ilang mga NGO tulad ng Humanitarian Legal Assistance Foundation o HLAF. Dito nakalagay yung mga ano yung nararamdaman nila, ano yung ginawa nila, sa mga pagkagising nila sa umaga. Anong laman yan? Journal din po. Ano nakalagay? Yung mga ginagawa natin sa Mahirap po ba ganitong advocacy? Mahirap. Kasi unang-una, nung nasa barangay level ako, sinasabihan ako, nagbe-breed kami ng criminals. May mga barangay captains na ayaw. Pero nung napaliwanagan po namin, nabigyan po ng enhancement training regarding sa child protection, sila na ngayon yung porsigido. Bakit po? Nakikita nila kung gaano ka-effective yung... Opo. Sa mga nag-i-implement po ng tama, napaka-effective niya. Sa datos ng PNP Women and Children Protection Center mula 2018 hanggang 2022, mahigit 8 sa 10 CICL nasa edad 15 to 17. Samantala, mahigit 9 sa 10 mga lalaki. Pero lumalabas rin na pababa ang bilang ng mga kaso sa nakalipas na 5 taon. Halos nangalahati ito. Kaya naman para sa mga child's rights advocates, walang dahilan para ibaba ang minimum age of criminal responsibility gaya ng itinutulak ng iba. Ang pag-inita natin, yung mga hindi nag-i-implement ng batas para proteksyonan yung bata. Diba? Ang dami naman pwedeng gawin. Bakit ba yung edad ang pinag-iinita natin? Pero may mga pagkakataon po na yung bata nakakagawa ng seryosong krimen. Hindi naman po natin tinatanggi yan, no? Na pag may kasalanan, bigyan ng karampatang parusa. Pero tingnan po natin yung parusa ibibigay natin na naangkop ba sa bata? Makakatulong ba sa bata para umunlad siya o para mas lumala yung sitwasyon niya? Nang kumustahin namin si Kenji sa kanilang lugar, ibinalik pa nga niya ang dating kulay ng buhok. Dahil may bagong trabaho kasi ang binata. Ano ba mga plano mo ngayon? Magtrabaho po at ako mag-ipon. Para po may mambag sa tuition ko next year po. Ito na rin po yung paraan ko po para po mapagbago nito. Ang isa pa raw na makatutulong sa mga CICL, payo mula sa mga taong alam ang kanilang pinagdaraanan. Taga! Easy! Isang hotdog vendor sa Divisoria si Augusto, na mas kilala sa bansag na daga. Dating CICL si Daga. Dito nga raw niya nakuha ang kanyang palayaw. Nung nagpalayaw kasi sa yung visit na pulis sa akin na 8 pulis, sinabol kasi ako nun, sir. Pati yung ilalim ng truck na tumatakbo, ginapang ko, sir. Para hindi lang mahuli, malapit na sila sa akin eh. Kaya yun, pagkahuli niyo sa akin, sabi sa akin, lintik ang daga ka. 9 na taong gulang lamang si Daga nang lumaya sa kanilang bahay sa Batangas dahil sa pambubugbog ng kanyang amain. Sa Maynila, natuto siyang makipag-away, magnakaw at mang-hold up. Ano yung kaso na talagang nakadali na sa'yo? Yung murder. Yung nakapatay na ako. Informer yun eh. Kahit hindi ako yung nang-hold up, ako yung tuturo niya. Tapos nakikibugbog siya pag nahuhuli ako. Nananakit di siya, hindi naman siya polis. Sabi ko sa sarili ko, pag nakita tayo, papatayin kita. Yun, nakita kami. Nablangko na ako. Sinaksa ko siya ng bariki. Lumang batas pa ang umiiral nang makapatay si Daga. Nakulong siya sa edad na 13 at nagtagal ng 12 taon sa kulungan. Mula nang makalabas noong 2016, sinikap na raw niyang magbagong buhay. Isang araw bago ng kanyang kaarawan, bumisita si Daga sa MYRC kasama ang ilang volunteer para mag-blowout sa mga CICL doon. Kulang sila sa pagmamali.
Marami sa nila walang dalaw, marami sa nila walang bisita, walang kumukumusta. Tayo yun. Magandang hapon, mga kapatid. Ako hindi ako marunong magbasa at magsulat. Wala akong pinag-aralan. Hindi ako nahihiyan sabihin sa inyo. Pero kayo, may pag-asa pa kayo, mga kapatid. Sana maging aral ako sa inyo. Walang baboy. Di ba? Nagkakilala rito si Daga at Marcelo at nag-usap sandali. Una sa lahat mapusok ka eh. Alam mo yun, ganyan ako sa'yo. Katulad mo dati na mapusok eh. Kaya lumayaw ng 2016 to. Inalis ko sa isipan ko magnakaw. Inalis ko sa isipan ko yung lahat. Pag nainangahan mo sa akin, ito po palagyan. Saan nakukuha ang pagbabago? Sa sarili ko po kung ano yung gusto yung sa pag-aaral. Hindi alam. Agad sa makakuha ko yung pangarap ko. Kaya tol, paglaya mo, isipin mo kung sino ka. Ilalanin mo sarili mo. Matapos ang ilang linggong pamamalagi sa shelter, tila nagkakaroon ng panibagong determinasyon si Marcelo na baguhin ang kanyang buhay. Gusto ko talaga makapag-aaral para makabawi ako sa lolo at lolo. Kahit nung nagawa ko sa kanila. Sa kanila talaga ng mga kapatid. Sa ako yung lola ko. Lalo ko sa kanyang mga nagmamahal sa akin. Marami pa naman pong pag-asa. Kung nasa sarili ko na po yung talagang pagsisikapan kong umaya. Ganun po. Pero hindi pa pala tapos ang mga bigwas ng tadhana. Isang maulang araw sa Maynila. Natagpuang patay ang bunsong kapatid ni Marcelo sa pasimano ng isang bahay. Tulog din doon. Ang gawin ko. Hindi ko po alam. Hindi ko na po alam. Hindi ko po. Sabi ng mga tanod, posibleng nakuryente ang bata nang tangkaing magnakaw ng tanso sa mga kable ng kuryente. 12 taong gulang lamang siya. Sa burol ng apo, nagkaroon ng ilaw sila Lola Nena. Kahit sandali. Nandito po sila lahat. Hindi katulad nung wala kaming ilaw. Watak-watak po kami kahit pagkain hindi na po kami nagsama-sama. Kaya sabi ko nga sa kanila, kahit nasa kabilang buhay na siya, natulungan pa rin po. Sa arraignment ng kanyang kaso, umamin si Marcelo sa nagawa niyang krimen. Inilipat na siya sa National Training School for Boys sa Tanay, Rizal. Labing-dalawa hanggang 14 na taon ang kanyang sintensya. Pero dahil CICL, suspendido ito at maaaring maisantabi, pero kailangang matapos ni Marcelo ang 2 taong rehabilitation program na iniutos ng korte. Kaya ba niya ito? Gusto ko po talaga makapag-aaral dahil naiisip ko po yung mga nararanasan ko. Pag nagkaroon ako ng pamilya, hindi magiging kagaya ng karanasan namin.
maraming mukha ang hustisya. Hindi lang ito nakakamit sa pagpataw ng parusa, kundi sa pagtulong din sa mga nagkamali na magbagong buhay, lalo na kung sila ay mga bata. Ako si Atom Araulio.